Okay, so nasa Dark and Light Side episode 206 na po tayo. Ito yung pinaka-exciting, 'di ba? Malalaman mo saan nanggagaling yung problema mo, kanino nanggaling, ano yung resulta. Pasensya na po, na-burp po ako kasi mataas po yung acid reflux po natin. Gawa po yan ng kape. Okay, so dito tayo. This is the light side of life. Ito naman yung mga possible solutions. Again, this reading is intended January 12, 2025. And this is an advanced reading for everybody. Pero if you want naman mag-book ng full private reading, pwede po. Message lang po kayo, comment lang po kayo. Basta yung link po ng other social media platforms ko, nasa ibaba po ng profile picture ko. Pakiclick or copy and paste na lang po. Okay? Una. Ay, mga pangarap mo sa buhay. Pangalawa. Buong mundo. Ay, laki. Pangatlo. Temperance, yung balance. Ito yung problema. Totoo yun. 'Di ba? Kasi, nung maliit pa tayo, yung pangarap natin is para sa sarili natin. Ito yun. No? No, mga simpleng pangarap, pero habang papalaki ka ng papalaki, doon mo nare-realize na ang laki pala masyado ng mundo at ang hirap i-balance. No? Tingnan natin dito sa light side para makita natin kung ano yung tinutumbok niya na problema. The Seven of Swords. Ito lumabas na. And then, the Four of Pentacles. And, nako, the Eight of Cups. That's the abandonment. Ngayon dito lumabas, totoo yun. So yung naging sanhi, no, ng problema mo, is dahil dito sa nangyayari sa'yo na pakiramdam mo, mabigat na yung problema mo, mabigat na yung dinadala mong suliranin sa buhay. Yung iba siguro yung problema talaga, literal na kalusugan. And then, siyempre kapag may problema ka sa kalusugan, problema sa pera, at yung problema pa sa pag-ibig kapag iniwanan ka ng taong inaasahan mo na maging katuwang mo sana, sa panahon na nalulugmok ka. Ito yung pinakamasakit. Aaminin natin yan, di ba? Kasi, walang tao na, siguro meron naman mga tao talaga na yung gusto nila biglang yaman. Pero kalimitan kasi, ito natural na nangyayari hindi pa kasama ito sa mga ginagawa ng espiritista at mga ibang tao. Sa natural na bagay. Kasi kapag ito sinasabi dito, yung tinutumbok buong mundo, ibig sabihin, breadwinner ito. No? Kung hindi man ito breadwinner, posible, isa siya sa mga haligi ng pamilya na tumutulong sa pagtupad ng pangarap, sa pagtupad ng mga bagay-bagay na gusto naman meron. Kasi lahat naman ng anak, yung gusto is bigyan ng magandang tawag nun? Placement yung magulang. And then lahat naman kasi ng magulang din, yung gusto din naman, ibigay lahat sa anak na makakaya niya. Di ba? Nakikita niyo minsan sa news, may nagnanakaw ng mga magulang, gatas, pagkain. Pero yung bandang huli na nakita ko, nagnakaw siya ng, ano ba yun, manok o lechon baboy. Para lang kasi doon. Kasi, siguro matagal niyang pinag-ipunan, di niya mapag-ipunan yung halaga ng manok na nasa 200, 300 pesos, 'di ba? Hindi rin natin alam kung kung hindi na niya mapag-ipunan yung pambili ng gatas na kahit 100 lang, no? Ito yung pinakamasaklap, pero totoo, no? Kung meron man kayong nakikitang ganon, wag niyo nang ipagdamot kung 100, 200, 300, at nakikita nyo naman yung tao parang may kailangan, huwag nyo nang antayin na sila pa yung magsabi. Kung nararamdaman nyo, kasi may ano yun may tumbok, may ano yun sa puso mo, yung sa isipan mo, sa puso mo, mararamdaman mo yun. Kaya nga ako nagkaroon ng Piso Caravan, kasi hindi siya literal na parehong tao, yung inaalagaan mo, pinapakain mo, hindi.
yung piso caravan ko every week, ito yung punto ng buhay ko na dumadaan ako discreetly sa mga barangay, sa mga eskinita, o kung saan-saan man, na kung may mararamdaman ako may tao na may kailangan, hindi ko na tinatanong, hindi ko na rin nilalagyan ng kung ano-ano. Kasi kung totoong nagtumutulong ka sa tao, di mo kailangan ng camera. No? Hindi mo kailangan ipakita sa tao na inabutan mo siya ng pagkain. Hindi mo kailangan ipakita siya ng harapan. Pwede siguro nakatalikod, no? Para naman may privacy at yung tao. Kasi pag pinakita mo yung mukha nun at nagbibigay ka, parang kailangan mo kasi ng publicity. May mga ganon. So, dito sa puntong ito, yung tao, hindi lang ito tinutubok ang mahirap, ha. Kasi maraming katamtaman ang hanap buhay, maraming mayayaman, na kahit anong gusto niyang ipanalo yung buhay niya. Boss, marami siyang pera pero hindi naman siya masaya, no? Sa relasyon niya. Yung iba naman, salat naman sa pera, iniiwanan pa, tinatalikuran pa. Yung iba naman, kasi iba-iba yung timpla, parang halo-halo, 'di ba? Iba yung gusto mo meron sa halo-halo. Iba yung level ng tamis, iba yung level ng syrup, kung ano-ano pa meron doon. Ganun 'yun. Parang adobo din, iba yung alat, iba yung asim. Yung iba naman adobo medyo matamis, ganun. So ito yung buhay, no? Wala ka namang gusto kundi matupad lang yung pangarap mo, no? Mabigyan sila na mahal mo at mabalanse mo. Itong balanse, ito pinakamahirap. This is the temperance. Ito yung balansehin mo kasi kapag nasa isang relasyon ka, yung pinakamahirap na balansehin, pamilya mo at yung taong mahal mo. Totoo yun. Napakahirap nun. Kasi hindi lahat ng mahal mo, or minahal mo, or nakasama mo, ay magugustuhan ng pamilya mo. Minsan, ito pa yung dahilan na nagkakawatak-watak yung magkapamilya dahil nang ipinaglaban mo yung taong mahal mo. So, kapag ganun yung nangyayari, yun nawawala doon respeto. 'Di ba dapat kasi, you have to meet halfway. Hindi naman po pwede na diktahan mo yung isa dahil yun yung nararamdaman niya. Ikaw din na pumasok sa pamilya nila, hindi ka rin pwede maging boss. Dapat mag-adjust ka din. You have to meet halfway. You have to pay respect with the family of that person kung kanino ka nakisama. 'Di ba? And then, ipakita mo na you deserve the attention, the respect, the love, and acceptance to be a part of their family. Yun yung dapat. Pero, kukunti lang yung siniswerte sa mga in-laws. Napaka-konti. Maraming naghihiwalay dahil sa in-laws. Maraming naghihiwalay dahil sa sutsot ng ibang tao. Marami ring nabarang nakulam nasumpa dahil dito sa ganitong sitwasyon. Ganon din po yun sa kumpanya, ganon din po yun sa magkakaibigan, sa magkakabarkada, sa lahat-lahat po na mayroong mga grupo ng tao. Ganon po yun. So, ang hindi lang natin matumbok, may mga tao kasi na gusto kanilang sirain or gusto nilang magkasira kayo. Kasi kaya sila gumagawa ng gulo, kaya sila gumagawa ng masasamang kwento, kaya din kayo kinukulam kasi pinaglalaruan kayo. Yung kulam kasi is the mode of paglalaro. So kung gusto kanilang magkasakit, magbabayad sila para ikulamin ka na magkasakit. Tapos kapag gumaling ka naman sa sakit mo, gusto ka namang kulamin sa relasyon mo, yun, magbabayad na naman sila. Kapag gusto ka naman nila sirain dun sa mga magulang mo at mga kapatid mo, kukulamin ka na naman. Parang ganun. Ganun din po yun sa pag-ibig. So, kung gusto nyo malaman saan galing lahat ng problema sa buhay ninyo, ipa-reading nyo na po yan. Ngayon, kasi mas maganda ngayon, January 11, that's the 111, beginning talaga. So, kung kaya nyo ngayon magpa-ritual, mas maganda. Kung kaya nyo ngayon magpa-cleansing, magpa-reading, do it ngayon. Para umpisahan ngayon din mismo. Kasi lumalabas dito, iiwanan ka, tatalikuran ka, mawawalan ka ng pera, mahihirapan ka, at tambak sa problema. So, ito yung mangyayari sa'yo kapag hindi ka kumilos. Okay? Proceed tayo sa Real Talk. Good afternoon.